Sumayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, habang bumababa si Jesus sa bundok, kasama sina Pedro, Santiago at Juan, ay nakita nila ang napakaraming taong nakapaligid sa mga alagad na naiwan at ang mga eskriba na nakikipagtalo sa mga ito. Nagulat ang mga tao nang makita nila si Jesus. Sila'y patakbong lumapit sa kanya at binati siya. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano ba ang pinagtatalunan ninyo?" At ng mga taong yun, sumagot ang isa mula sa karamihan, "Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki, sapagkat siya'y inaalihan ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing aalihan siya nito, siya'y inilulugmok, bumubula ang kanyang bibig at nagngangalit ang kanyang ngipin, at siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin ang espiritu, ngunit hindi nila napalayas ito." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Lahing walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitisan? Dalhin ninyo rito ang bata." At dinala nga nila ito sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng espiritu, biglang pinapangisay nito ang bata. Ano pat napalugmok ito sa kanya, at gumulong-gulong na bumubula ang bibig. Kailan pa siya inalihan ng masamang espiritu? Tanong ni Jesus sa ama. Mula pa po sa kanyang pagkabata, tugon niya. Madalas siyang ihagis nito sa apoy at sa tubig upang patayin. Kaya kung may magagawa kayo, mahabag po kayo sa amin at tulungan ninyo kami. Kung may magagawa, ulit ni Jesus, mapangyayari ang lahat sa may pananalig. Kaagad sumagot ng malakas ang ama ng bata, "Nananalig po ako. Tulungan ninyo ako, bagamat ako'y nagkulang." Nang makita ni Jesus na dumaragsa ang mga tao, pinagsabihan niya ang masamang espiritu, "Ikaw, espiritong nagpapapipi at nagpapabingi, iniuutos ko sa iyo, lumabas ka sa bata, at huwag ka nang papasok sa kanya." Nagsisigaw ang masamang espiritu, pinapangisay ang bata, at saka lumabas. Naging mistulang bangkay ang bata. Kaya't ang sabi ng marami, patay na. Subalit siya'y hinawakan ni Jesus sa kamay at ibinangon, at tumindig ang bata. Nang pumasok na si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, "Bakit po hindi namin napalayas ang espiritu?" Sumagot si Jesus, "Ang ganitong uri ng espiritu ay hindi mapalalayas, kundi sa pamamagitan ng panalangin." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna tayong lahat.
buhay na testimonya po sa kawalang hanggan ng Diyos ang mga pagbasa natin ngayon. Sa aklat ni Sirach, ina-affirm po doong ang tunay na pagkaunawa at karunungan ay nalikha na bago palikhain ang alinmang nilalang. Ayon pa po sa kanya, iisa lang ang tunay na marunong, ang Panginoon. Walang lubos na makatatalos sa kanyang karunungan. Pero sa kanyang kagandahang loob, minarapat po niyang ibahagi sa ating lahat ang karunungang ito. Pero sa mga umiibig sa Kanya, higit daw na masagana ang Kanyang bigay. Bakit naman kaya? Ano ho? Hindi ba dapat ay mas masagana ang ibigay niya sa mga hindi umiibig sa Kanya? Dahil mas nangangailangan sila nito para matutunan nilang umibig sa Kanya. Ang totoo po'y hindi natin alam kung bakit. Hindi po ito masaklaw ng limitado nating karunungan. Hindi maabot ng makitid nating pangunawa. Nasa realm na po ito ng kanyang walang hanggang karunungan, na siya rin namang matatag na pundasyon ng daigdig ayon sa Salmong Tugunan. Ay mabuti na lang, ano ho? At dito nasandig ang katatagan ng daigdig. At hindi sa ating pumapalya kung minsang karunungan. Malinaw po nating nakita ito sa mga eskribang hindi nakahintay kina Jesus na bumaba sa bundok para makipagtalo sa kanila. Ang pinagbalingan po nila ay ang napakaraming taong nakapaligid sa mga alagad na natira doon sa baba para ipagdiinan ang lahat nilang nalalaman. Ito marahil ang tiniis ng mga tao. Kaya nang makita nila si Jesus, patakbo silang lumapit sa Kanya. Sa Kanya na hindi mauubos ang karunungan. At base po sa Kanyang pagsisiyasat, naiintindihan po natin ngayong nagmumula sa pananampalataya ang tunay na karunungan. Alam po niyang nang magkatawang tao siya, naging limitado rin ang pisikal niyang pagiging kasama nila. Kaya may sense of urgency po siya, kung inyo pong nahalata. Maging ang pasensya niya ay nasa edge na rin. Kaya nasabi niyang, hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dumagdag pa ang ama ng bata na nagpasubaling, kung may magagawa kayo. Mga kapatid, kinailangan pong matulad siya sa atin sa lahat ng paraan, maliban sa kasalanan, para lalo niya tayong maunawaan at mapaglingkuran. Pero kung may sense of urgency po siya, may sense of urgency din po ang ama ng bata. Bakit nga ba hindi? Kung gano'n na nga ang kalagayan ng kanyang anak. Ngayong may nasisilip na siyang pag-asa, ano pa nga ba ang hindi pupuno sa kakulangan ng pananalig niya? Kaya, agad din siyang sumagot ng malakas na, nananalig po ako,
tulungan ninyo ako, bagamat ako'y nagkulang. Yun lamang, mga kapatid, ay sapat na para magtagpo ang may hangganan at ang walang hangganan. Ang pananalig na nagkulang at ang habag ng Nazarenong hindi matatawaran. Sa kanyang walang hanggang karunungan, naunawaan niya ang inaming pagkukulang. Sa kanyang walang maliw na pagmamahal, tinugunan po niya ang paghingi ng tulong ng nangangailangan. May redeeming factor din po pala ang pangangailangan. Dito po natin hinahanap ang Nazareno. Dito tayo inaabot ng Nazareno. Nagiging tagpuan po ng Diyos at ng tao ang pangangailangan. Naaalala nating lumapit sa Kanya pag nangangailangan tayo. Hindi natin namamalayang nauna pa siyang nagmadaling mag-reach out sa atin kaysa tayo sa Kanya. Kahit noong okay pa tayo. Ganun pa man, minamahal kong mga kapatid, sa Kanyang walang hanggang awa, karunungan at pagmamahal, nauunawaan po niyang ganun naman talaga tayo. Pusong mapagpasalamat nawa at pagtanaw ng utang na loob ang ma-evoke sa atin ng katotohanan ito. Hindi ang pagkonsinti sa ating sarili at pag-abuso sa alam nating umuunawa sa atin. Tulungan nawa tayo ng Espiritu Santo at palakasin ng banal na Eukaristiya. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Alam po naming may magagawa kayo. Tulungan niyo kami sa aming mga